Alas 5 gis na, Ratsada Balita na. Tutukan, subong Lunes. 86 anyos nga babae patay sang matrap sa nasunog nga balay sa Kabatuan, Bayaw City, Pilason. Duha patay, isa Pilason matapos mabungguan sang fuel tanker ang food cart sa Valladolid. Impeachment trial kay VP Sara Duterte nagsugod na subong adlaw. 5 kag 3 anyos nga magutod na lumos sa suba sa Bago City, isa ka upod na salbar. Mga vendor sa mga merkado sa Iloilo City nagareklamo nga gamay ang kita bangod sang mga bulantero. Ini ang Ratsada Balita. Mayong hapon mga kapuso, maayong hapon Aileen. Mayong hapon man Jert sa nagapanguna nga balita. Balay sa Kabatuan Iloilo nasunog. 86 anyos nga tigulang patay sa matrap sa nasunog nga balay. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. Nagadaba-daba nga kalayo, kag madamol nga aso. Ini ang nagbuhag sa pila ka mga residente sa Barangay Amerang, Kabatuan, Iloilo. Pasado alas 5 Domingo sa hapon. Samtang wala pa ang mga bombero, nagbinuligay ang mga residente sa pagpalong sang sunog. Apang, madasing nga ginamon sang kalayo ang balay bangod human sa light materials. Tingala kami nagapamusina kang mga tricycle sa ubos sa moto gali kag na ano naman nga misunog gali kag tama nagid pagtakas namon. Tama na kaano ang kalayo. Patay sa sunog ang 86 anyos si Salvacion Larios matapos na trap sa sulod sang iya kwarto. Sunod sa hinablos ang biktima nga si Mike, kaagi na stroke ang tigulang. Upod sa tigulang nga nag-i-star sa balay ang ginikanan ni Mike. Apang natumuan nga wala ang maini sa balay isang nagluntad ang sunog. Nakaangkon sa mga paso sa likod kag butkon ang 67 anyos nga lalaki nga bayaw sa biktima. Sanggin tuyo sini nga masalbar ang tigulang. Masulod kami tani nga duha pa yung balaman ko masulod kami ito ay na. Hindi na kami kagwa post-stroke na siya mga high school pa ko. Kaya ito nilawas yung ma-check ko na sa poker show na. 255,000 pesos ang danyo sang sunog. Padayon pa, ginaimbestigaran sa BFP kung ano ang ginhalinan sang kalayo. Unahon, na-establish ang origin, then maka-establish kita sila. Nakuha natin ang patterns, ang facts diri sa aton pricing. Upod Carmel Porquia, Kim Salinas ang naga. Ratsada. Sa iban pang mga balita, mga kapuso, pilason ang 4 ka mga persons deprived of liberty sa Aklan District Jail Male Dormitory matapos nga mabunan sa nagluntad nga kinagamo. Sunod sa spokesperson sa BJMP6, nagahatag sang pagkaon sa mga PDL Sabado sang aga sang nagtulukay sang malain ang 5 ka preso. Nagluntad ang kinagamo sang 2 ka grupo, 3 ang nabunan kag may isa man nga napilasan sang tuyo nga magtambag. Duha ka PDL ang gintumod nga suspect sa pagpangbuno. Nagapabilin nga ginabulong sa ospital ang 3 ka nabunan nga PDL. Ginaimbestigaran na sa BJMP ang natabo ka ginatumod kung paano nakasulod sa jail facility ang bladed weapon nga gingamit sa mga suspect. Right now, ang pinaka-first natin nga step is they have been separated from the rest of the PDLs sa jail so as to prevent kag mabutangan naton precaution ang duwaning ka mga PDL. Mga kapuso, impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ginumpisahan na. Articles of impeachment angon sa assassination plot batok sa presidente una nga talakayon buwas. Si Cesar Dales may nagaratsada nga balita. So I will stop there. With all due respect, your statement's already out of order. Umpisa pa lang sa impeachment trial, naging mainit na ang diskusyon sa magpili sang presiding officer sa impeachment court. Sa ngulihi sa botong at 12-8, ginpili sang Senator Judges si Senator Judge Cheese Escudero. Ginklaro man sini nga 2/3 kung hindi magdubo sa 16 ka mga Senator Judge ang kinahanglanon para makonvict kung maakwit ang Vice Presidente. Gilayon ba naging presentar ang prosecution panel nga ginabugusan sang 11 ka public prosecutors kag 15 ka mga private prosecutors.
Samtang nagpanguna naman bilang lead counsel ang defense team ng Vice Presidente, si Atty. Sheila Sison. Wala nagtambong ang Vice Presidente, magdepende sa dalagan sang trial suno kay Atty. Michael Poa, ang legal counsel ni VP Duterte kung magatambong ini. Buwas umpisahan ang trial proper base sa pre-trial orders ng korte. Unaho ng Article 4 o kunang pamahog sa kabuhi ni President Bongbong Marcos, Liza Araneta Marcos, kag kay Anay House Speaker Martin Romualdez. Igasunod ang Article 1 o kunang angot sa confidential funds. Article 3 o kunang ginapahayag pagpangsuhol sang Vice Presidente. Kagangulihi angot sa inimes lekar nga manggad sang Vice Presidente. Sa paglantaw sang isa ka political science professor, estratehiya sang prosekusyon ang pagpasunod sang articles of impeachment. Ginuna ang article nga may nagakaigo ng ebidensya. Si VP Sara mismo nagbigay ng evidence with the live with the live social media post, di ba? Yung naglabas siya ng kanyang sama ng loob. So yun yung medyo madali, medyo madali for me personally, medyo madaling i-prove. Lunes, Martes at Miyerkules sa mga adlaw nga may impeachment trial tubtob sa ikatlong nga semana sang Hulyo. Upod kay Cirilo Renduque, Tess Ordales ang Ratsada. Samtang arestado sa kasong nga plunder si Senator Dante Marcoleta sa pinaagi sa warrant of arrest ng gimpagwasan sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ini ang may kaangtanan sa hindi pagdeklara ni Marcoleta sa 2025 SOSE kag salen ang pagbato niya sang 75 million pesos sang kongresista pa ini kag ante sang campaign period sang nagpadalagan bilang senador sang 2025. Nagsakay si Marcoleta sa PNP Coaster bus padulong sa CIDG office kung saan nagpaidalom sa booking process. Ginkumpirma man ni Interior Secretary John Vic Remulla na ginaresto man si former Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor kag Joseph Varias Espiritu nga co-accused ni Marcoleta sa nasambit nga kaso. Apat ka menor de edad patay sa separadong insidente sang pagkalumos sa Guimaras kag Negros Occidental. Yari nagaratsada nga balita. Lord, ang duwa ko git ka bata. Tuman ka sakit ang nabatsyagan sa iloy nga si Rose matapos ginbawian sang kabuhi. Ang iya duha ka mga anak matapos malumos sa suba sa barangay Tabunan, Bagos City. Naglisensya lang kuno nga maghampang sanday matet 5 anyos kag tuto 3 anyos upod sa ila pa kaisa. Bisang tatay, ara mo sila sa likod sang balay. Wala nang lamang tatay nga nakalambot na sila gila sa suba. Pagkaabot namon to ma'am sa crime scene, ang ilang mga tsinelas ara pa sa mga bato. Giniimbestigaran pa kung nagpaligo o nahulog sa suba ang mga biktima samtang nagahampang. Nakasalbar naman ang ila pa kaisa. Sobra ma'am do blackout ng pinsara ko ma'am kay una ko kita ang laki ko. Gina-revive na lang sang nauna nga mga nakakadto nga mga kaingod namon. Sa piyak naman sa nga side sang suba at itong baye ko. Pareho nga gindeklara nga dead on arrival sa ospital ang magpakaisa nga John 5 anyos kag 4 anyos nga si Den matapos na lumos sa suba sa barangay Lanipe, Nueva Valencia, Guimaras. Sa investigasyon sang Nueva Valencia Police, alas 11:15 sang aga nakitaan pa sang iloy ni alias Den nga nagahampang ang duha sa ilang nga balay. Pagkaligad sang 15 minutos, nasapwan na lang sila nga nagalutaw sa suba. Yung river sir is approximately sir mga 30 meters away sa bahay nila. Naglaro siguro malapit dito sa may ilog at doon na nangyari yung yung accident or incident. Upod kay Herald Eka, Aileen Pedreso ang Ratsada. Mga kapuso, magpreparar sa posible pagsaka sa presyo sang diesel buwas July 7. Base sa oil industry sources, posible nga maglabot sa piso tubtob 3 pesos ang saka sa presyo sang diesel. May pagnubo naman sa presyo sa gasolina nga magalabot sa piso kada litro. Bantayan. Mga vendors sa mga merkado sa Iloilo City nagreklamo nga gamay ang kita bangod sa mga bulantero. Tutukan sa pagbalik sang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita.
Mga kapuso, asosasyon sa mga market vendors sa Iloilo City nagareklamo nga nagagamay ang ilang kita bangod sa pagbaligya sa mga bulantero. May nagaratsad ang balita si Kim Salinas live sa Haro Public Market. Kim? Jert, nagapamyerdihan na ang pila ka mga vendors sa Iloilo City. Umpisa nga ginpatuman ang market day para sa mga bulantero haros 3 na kabulan ang nakaligat. Nagpasa sang sulat si Iloilo City Market Vendors Association Federation President Charlie Chan kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas angot sa mga bulanteros. Sunod kay Chan, humalin sa ginpatuman ng market day sa Tagsaka Merkado. Tuman kaapektado ang kita sa mga lehitimong vendors. Dugang pa, ang mga balayran ka ang isang rental kag arkabala. Kung tani pasulabihon kuno sila, kumpara sa mga volantero bangod sila, ang mga residente sang syudad. Tamo sa reklamo nga ti ang gilubog na sa utang, kapilan sa magkuaniga, ulam sa mga loan shark, para lang gid ma-mitigate na yung problema. Ginklaro ni Chan nga wala ini nagapamalabag sa pagbaligya sa volanteros. Sa West Johnson, hatagan na lang gid sang pwesto sa sulod sa merkado ang mga volantero. Halos katunga gid kuno sang 3,000 pesos nga kita sang vendor nga si Edgar ang nagakadula bangod sa mga volantero. Sa buong pikado gid, may gid nga sa mga market day, pagka Domingo, pagka agaw, ay gid sing tawa gawa paninda gamay lang. Sunod sa pila ka transient vendors nga nagabaligya man sa tion sa market day, dapat ikonsiderar man sila. Wala pa sang nahatag nga pahayag ng alkalde sanggin pakikangutan sa news team ang spokesperson sini. Apang suno sa Iloilo City Local Economic Enterprise Office, tunan pa ang mangin solusyon nga makapamayo sa tanan nga sa isang vendors sa merkado. Kinanglan balansiman nga para man sa atong mga vendors kag mga volunteers naton. Ang market day naton establish na naton eh. So tanawon naton kung ano gid man. Jert, sino sa Federated Presidents ang Market Vendors Association sang Iloilo City, wala nila ginapauntat ang mga volantero sa pagbaligya, kundi dapat lang sila nga i-regulate sang Iloilo City Government. Jert? Madamo nga salamat sa detalye, Kim Salinas. Duha patay, isa pilason sang mabungguan sang fuel tanker ang food cart sa Valladolid, Negros Occidental. Yaring nagaratsada nga balita. Makita sa dashcam nga naglapaw sa iya lane ng fuel tanker kang nagdiretso sa food cart sa kilid sandalan sakop sa barangay Palaka, Valladolid kahapon July 5. Bangod sa impact, wasak ang food cart kay inasang aga. May mga nabilin pa nga parte sang food cart nga nagalapta sa dalan. Wala pa man makuha sa lugar ang tanker truck na nakabunggo. Sa investigasyon sa Valladolid Police, patay matapos malapakan sang truck ang tag-iya sang cart na si Ramili 36 anyos. Gindala pa sa ospital ang 17 anyos sini nga kabulig nga si Hana. Apang bangod sa patal nga pila sa ulo, ginbawian ni sang kabuhi. Ligi ko nga makaya ko, day. Hindi ka ba yan? Yung yatag nila sa hapon yung insurance ko. Padayon pa nga ginabulong ang isa pa ka nabungguan. Ini nga fuel tanker truck is halin sa south pakadto sa north. Wala niya na makontrol ang manubila. Digto nga nagpawala siya kag nabungguan niya ang food cart. Aminado ang driver nga napiyungan nini. Rason nga nagdiretso sa food cart. Wala kong balo lang nagulpi. Wala doon daw naka-drip bla. Nakapiyong ko. Buto lagapak mo doon kibot lang ko. Kapangayo man ko sang panggidya nga pasinsya. Kundi ko ganyan gusto nga matabo na nga bagay mo. Magapangatubang inisang reklamo nga reckless imprudence resulting to homicide. Temporaryo nga ginpauntat sa pagbaligya sa boulevard ang vendors bangod sa aksidente. Isuspend na rin lang economic activities sa boulevard. Upod kay Herald Ekang, Aileen Pedraso ang naga. Ratsada. Sa dugang nga balita, dismissed police officer nga tuyo arestahon sa PNP IMEG sa Molo Police ang nagligan nga simana, nag-surrender na. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. Nagsungka kahapon sang kagahon sa Police Regional Office 6 ang dismissed police officer nga target arestahon sang PNP IMEG sa Iloilo City Police Station 4 sang Hulyo 1 apang wala nadakpan. Ginkilala ini kay Jerry Villanueva, 40 anyos kag may kaso nga murder. Gin-turnover man niya ang issued firearm nga 9mm pistol sang ini pulis pa. Detained subong sa Iloilo City Police Station 6 sa Arevalo si Villanueva apang wala nagatubang sa kamera.
Pagsaysay ni Villanueva sa PRO6, nagsungka ini bangod gusto na niya tubangon ang ginapasaka nga kaso batok sa iya. Apang hugot sa nga ginpanginwala ang alegasyon nga nagaupo din sa operasyon sang Molo Police. Naitanong ko rin po yan sa kanya kung siya po ay ginagamit ng station for ayon po mismo sa kanya, sinasabi niya po ay hindi raw po. Tinanong ko rin po sa kanya kung siya po yung namunta, sabi niya po ay hindi raw po. Wala pa sa matumod niya petsa ang PRO6 kung saan magagawa ang resulta sa investigasyon sa operasyon sang IMEG kag kung may salabton man ang Molo Police. Kung ginawa ba nilang simultaneous yung coordination nila or as an afterthought na lang yung coordination. Dalawang aspeto ang ini-expect natin dito, aspetong kriminal at aspetong administratibo. Isa si Villanueva sa mga ginakusahan nga nagtiro patay kanday Alena Muller sa Haro kag Delphine Britannico sa lapas ang Enero 19, 2020. Si Muller ang ginapayag isa ka drug personality. Si Britannico ang ginapayag nagsita sa mga suspetsado nga nagkakasa sticker sa ginagamit nga salakyan. Sa statements ng pamilya Britannico, ginabi-abi nila ang pag-aresto kay Villanueva. Apang ang pag-angkon sa hustisya ang wala nagatapos diri, kundi dapat maaresto kag makasuhan man ang iban pa nga sa likod sang pagpatay sa ila himata. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas ang naga. Ratsada! Arestado ang isa ka 25 anyos nga si alias Waway matapos makuhaan sa suspected shabu nga nagabalor 14.1 million pesos. Ginkasa ang drug bypass operations sa Bacolod City Drug Enforcement Unit sa Barangay 3, Bacolod City. Sunod sa kapulisan, kinakabi nga high-value individual ang subject kaglakip sa listahan sang Barangay Anti-Drug Abuse Council. Mga kapuso na sapuan nga wala na sang kabuhi kag may mga pilas sang pagkatiro sa gwa sang ilang balay ang mag-asawa nga senior citizen sa Barangay Salngan, Pasay City. Sunod sa kapulisan, may pilas sang pagkatiro sa likod ang 82 anyos nga si alias Oso, samtang may pilas sa ulo ang asawa sini nga si alias Arceli, 62 anyos. Posible nga Sabado sang gabi ginhimo ang krimen. May mga motibo na nga ginatutukan ng kapulisan sa pagpatay sa mag-asawa. Damo man tanan nga mga motibo man nato ng isa nanda is may family conflict, robbery, natripan lang or ano, so tanan nga posibilidad ma'am is ginatan-aw ya po nato. Initially ma'am wala ti record sa barangay na record ang barangay nga may ginreklamo ning mag-asawa o kung sila ang ginreklamo. Wala makolekta nga basura ginareklamo sa pila ka residente sa Bacolod City. Yari nagaratsada nga balita. Halos nalaksam sang tinumpok nga mga basura ang sidewalk sa Barangay Tango, Bacolod City. May mga nagalapta nga plastic bottles kag mga karton. Magluwas nga mahigko lang tawon. Hindi magwantahan sa mga nagalabay ang nahaklo nga baho. Siyempre number one nga waiting seat pa ni. Ang tao nga naga-standby di gaulat sang salakyan, siyempre maklo ginila. Sinimana nga wala na kolekta ang mga basura. Mas nagadamo inisunod sa mga residente, bangod may mga nagahaboy pagid. Diri sa amon bala ma'am, tungod nga highway, bisa damo si nagalabay nga pagkakita nila nga binabutangan basura, ginawigit na nila. Ginpalabot na sa barangay sa LGU ang reklamo sa mga residente. Naghimo na siya nga international dam site kay hindi man niya taga-Tangob ang nagahaboy. Ang mamangyapon sa lawayon di siya bisan babantayan kung taski kami. Wala pa sang payag ang Benro sang ginpakigangutan sa news team. Apang sunod sa Heads and Committee on Environment, investigaran nila ang reklamo. Number one, kasunod tagit pinayala kita pang disiplin na halabuyan sa basura. Hindi lang ka anytime pwede ka kahaboy. Pwede ka gid matakop violence sila sa city legal o isang kaso. Upod kay Herald Eka, Aileen Pedreso ang naga. Ratsada! Mga kapuso, dalag ko nga pa-premyo ang nagahulat sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Pwede magpadala sang entries tub-tub sa August 7, 2026. Magpadala sang entries para may chance nga magdaog ang mga manugbakal kag sari-sari store owners. Ang pinakaginabantayan nga nationwide promo sa Gemini Network magapanghatag sang masobra 6 million or 6 million pesos nga pa-premyo kag for the first time may duha ka maswerte nga magapauli sang grand prize nga 2 million pesos tax-free. Magluwas sa grand prize winners, madamo man ang magadaog sang cash prizes sa Kapuso Big Time Panalo.
10 winners ng 50,000 pesos, 100 winners ng 5,000 pesos, kag 280 winners ng 1,000 pesos. Maghulog sang entry sa participating Mercury Drug branches, Gemi Regional TV and radio stations, kag pwede man sa selected outlets ng Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, kag fake Facebook accounts or scam text. Tutok lang sa Gemi o kung magbisita sa official YouTube or official Facebook page, www.facebook.com/GemiPromos, kag microsite promos.geminetwork.com/GemiPromos para sa complete mechanics kag announcements. Ini ang Bratsada Balita. Ini ang Bratsada Balita. Mga kapuso, naglabot sa 12 ka negosyo nga wala makakomply sa tax obligations ang gimpasira sa Bureau of Internal Revenue sa Western Visayas. Kabahin nini isang Oplan kandado kung sa diin ginapasiraduhan ang mga negosyo lakip na ang online business nga wala nagasunod sa nagakaigo nga pagbayad sang buwis. Tagduha sa Aklan kag Capiz, 4 sa Antique, 1 sa Southern Iloilo kag 3 ka establishmento sa Northern Iloilo ang gimpapanaugan sang closure order. To create also awareness to taxpayers, they have to comply as to registration, issuance of receipts, and deficiency bala sa ilang sales. Mga kapuso, wala pa sang epekto sa pungso ng super typhoon nga may ara sang international name nga Bavi. Apang padayon nga ginamonitor. Kung hindi magbag-o ang hulag sini posible magasulod sa Philippine Area of Responsibility buwas sa gabi o kung Miyerkules sang kagahon. Buwas sa Miyerkules lauman nga mabatyagan ang epekto sang bagyo sa dako nga bahin sang pungsod kag posible pabaskugon ang habagat. Pero subong wala pa nagalabo sa pungsod ang habagat. Magluwas sina, posible man sa gihapon ang golpeada nga ulan bangod sa localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang mabaskog nga pagbubo sang ulan sa Negros Island region. May tsansa man sang ulan sa halos bilog nga Panay Island, gani mangin alerto sa baha kag landslide. Mga kapuso, challenging pero fulfilling para sa kapuso actress nga si Max Collins ang role bilang Elaine sa The Master Cutter. Inibangod makarelate gid siya sa karakter bilang isaman ka Eloy in real life. Diri kuno nagahugot si Max ang emosyon, ilabi na pag-abot sa pagpalangga kag pagpatawad para makita ang madugay na nga ginapangita nga anak. Nakabulig man kuno ang ila natural nga chemistry kag bonding on and off cam sang co-star nga si Dingdong Dantes nga makapila ka beses na niya nga nakatrabaho sa iban nga projects. Bilang isang ina, naintindihan ko siya yung feeling of looking for your child, of that yearning to find your child, and yung feeling na siya yung magbubuo sa'yo eh. Mga kapuso, ayari na mga balantayan sa The Master Cutter. Makita na bala ni Audrey ang iyang nadulang nga anak? Ano ayhan ang matukiban na koneksyon ibiyang kay Aubrey or Audrey? Bantayan inakaron sa Gemi Prime 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Samtang ano bala ang pasalubong ni Hex kay Martin? Sino bala ang bago nga miyembro ng Task Force Firewall? Bantayan inakaron 8:50 p.m. sa Gemi Prime. Dead on arrival sa ospital ang 28 anyos nga si alias John matapos maaksidente ang ginamaneho sini nga motorsiklo sa barangay Balabago, Haro, Iloilo City. Suno sa kapulisan, papauli na sa pututan ang biktima sang nagdiretso sa gutter ang iyang motorsiklo. Bangod sa impact, nagtabog ang biktima kag nakabunggo sa natumba nga poste. Patal nga pila sa ulo ang ginturaan sang iya kamatayon. Patay ang 57 anyos nga si alias Rodolfo samtang pilaso naman ang iya 15 anyos nga anak. Matapos makabunggo ginamaneho sini nga motorsiklo sa nakapark nga pick-up sa barangay Cubay, San Dionisio, Iloilo. Padulong sa direksyon sang Sara, Iloilo ang mag-amay sang nadulaan sang kontrol sa pagmaneho. Rason niya nakabunggo sa likod sang pick-up. Nakaago mga amay sang patal nga pila sa ulo. Nag-arigluhan ay na ang tag-iya sang pick-up kag himata sang mga biktima.
Pilason ng 70 anyos nga lalaki matapos gintiro sa makapila ka beses sa barangay Colinia Divina sa Sagay City. Suno sa kapulisan, padulong sa isa ka poultry farm ang biktima, kagikilala ka Elias Remo, sanggit sugata sang sospek nga si Elias Roniel, 43 anyos. Nagbaisay ang duwa angot sa boundary o kung problema sa duta, nga gintunaan sang pagpangtiro, nakapalagyo ang sospek. Mga kapuso, matanaw ang episode nga ini kay iban pa nga mga lokal nga balita sa official website sang GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man ninyo mabisita ang amon official YouTube channel, GMA Regional TV, kag i-click ang subscribe button para sa pinakainit nga balita halin sa mga rehiyon. Madamong nga salamat mga kapuso, pati na mga kapuso naton abroad. Ako sa Eileen Pedreso. Ako naman si Jerthrode Charlatan, kami ang GMA Regional TV. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sadto, tubtub subong, matuod nga serbisyo gidla. Tubtub buwas, ululupod gyapon kita tanan sa Ratsada!